Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa fundamental analysis gamit yung price to book value. So ang price to book value ay isa sa pinaka-favorite na metric na gamitin ni Benjamin Graham, yung father ng value investing, na mentor ni Warren Buffett. So, ang price to book value ay ginagamit niya para malaman kung isang company ba ay selling at a cheap price o hindi. So, para ma-explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin and kung paano interpret ang price to book value, kailangan ko munang i-explain kung ano ang book value mismo. Okay? Kung ano yung ibig sabihin ng book value. So, ang book value ay short term para sa words na book value per share. Ang book value per share ay isang accounting term na ginagamit ng mga accountant at nilalagay yan sa financial statement. Nilalagay siya sa balance sheet para malaman ng mga managers kung ano na yung takbo ng mga assets na hawak ng company. Okay? So, ang book value per share ay ito yung halaga ng every share na hawak ng isang investor kung ang mga assets ng company minus lahat ng liabilities niya ay ibinenta. Okay? So, lahat ng tangible assets, kapag binenta yung mga nahawakang assets, ibig sabihin yung mga land, yung mga building, yan. Kapag binenta lahat yan, tapos minus mo lahat ng utang, yung matitirang pera, pag pinaghati-hatian ng mga investor, yun yung halaga for each share na hawak niya. Okay? So, kung ang isang company, binenta yung lahat-lahat ng assets, tangible assets niya para makuha yung book value, and gusto niya ibigay sa mga investors niya, yun yung magdidictate kung magkano marireceive ng investors. Okay, kung meron siyang isang share, tapos ang book value per share is 30, kahit na binili pa ng investor na 100 pesos yung share niya sa stock market, kapag nag-liquidate, ibig sabihin pag nagbentahan na ng assets, kung ang book value niya is 30, 30 lang yung marireceive niya kahit nagbayad siya ng 100 pesos sa stock market. Okay? So, ang ibig sabihin nun, kung mabibili mo yung share ng isang company na mas mababa doon sa book value na 30, kunyari, ibig sabihin nun, safe ka kapag nagkaroon ng liquidation or nagkaroon ng bentahan. Diba? Dahil nabili mo yung company ng mas mura sa kanyang book value. So, for example, gawin natin itong isang example. So, meron tayong example dito ng dalawang companies. Kilala nyo to. Ang unang company ay yung Jollibee. Okay? So, ang Jollibee, pag tinignan natin yung financial statement niya, yung financial report sa balance sheet, makikita nyo na ang book value per share niya is 39.24. Ang ibig sabihin nun, kapag ang Jollibee gusto na niyang magsara, binenta niya lahat ng ari-arian niya, mga assets, tapos binayaran niya lahat ng utang niya, ang matitira ay 39.24 for each Jollibee share na hawak mo. Okay? So, kung meron kang isang share ng Jollibee, meron kang 39.24 pesos pag nagkaroon ng liquidation. Okay? So, kung meron kang 100 share, may times mo lang to sa 100, meron ka ng 3,924. Di ba? So, as an investor, paano mo kailangan isipin to? Okay? So, kunyari, ikaw gusto mong mag-invest sa Jollibee. Tingnan mo mabuti yung company, ganyan-ganyan. Tinignan mo yung book value. Ang book value ang magsasabi sa'yo ng worst case scenario Ang magsasabi sa'yo, kapag na-bankrupt yung Jollibee at kailangan niyang bayaran lahat ng utang niya, ang makukuha ko lang as an investor is 39.24. Pero, ang price ng Jollibee currently sa market is 297. So, ang ibig sabihin yun, gagastos ako ng 297 pesos
Pero kapag na-bankrupt ang Jollibee, ang marireceive ko lang is 39.24. Di ba, ang laking lugi mo nun, di ba? 297 mo nabili, pero ang balik sa'yo is 39.24, di ba? So, kaya ganito yung isa sa pinaka-favorite na metric ni Ben Graham dahil gusto niya ng margin of safety. Gusto niyang bumili ng isang company na mas mababa yung stock price, stock price niya, kesa doon sa book value. Ibig sabihin, worst comes to shove, safe siya. May profit siya kahit mabankrupt yung company. Okay? So, maghanap pa tayo ng ibang example. So, let's say ito. Ang company na ABS-CBN. So, sikat na sikat yan. Siguro, kilala nyo yan. Diba? Ang book value per share ng ABS is 38.66. So, kapag binenta niya yung mga towers, mga office building, lahat ng ari-arian ng ABS, minus lahat ng utang niya, ang matitira, 38.66 for every share na hawak ng isang investor. Okay? So, tingnan natin kung mura ba siya o hindi. Ang price ng ABS-CBN is 19.90. So, mas mababa yung stock price kesa dun sa book value per share. So, ang ibig sabihin nun, kahit mabankrupt itong ABS-CBN, magpa-profit ka. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng price to book value. Kino-compare mo yung price doon sa book value ng isang company. Pero ang price to book value kasi is para siyang ratio katulad nung price to earnings ratio, di ba? Formula yan eh. Pag sinabi mong price to book value, i-divide mo yung price over sa book value. So, gawin natin yon. So, ang price ng ABS-CBN is 19.90. I-divide natin yung price niya sa book value niya na 38.66. So, pag dinivide yan, meron kang 0.5147. Okay? Wala pang 1. Okay? Ngayon, kapag tinignan naman natin yung Jollibee, meron kang price to book value. Ang price ng Jollibee is 297 divided by the book value, which is 39.24. Meron kang 7.57. Okay? So, ang sabi ni Ben Graham, the lower the book value, mas maganda, mas safe. Okay? Ang sabi pa nga niya is 1/3 ng book value dapat yung stock price ng company. So, ang naka-achieve lang nun, almost, ay yung ABS-CBN na company. Dahil 0.5 lang, wala pang 1. Diba? So, mas mababang book value, mas maganda sa paningin ni Ben Graham. Okay? So, yan yung tungkol sa paggamit ng price to book value. Hindi ko sinasabi na bilhin nyo yung ABS-CBN or yung Jollibee dahil ginamit natin sa example ng video na ito. Example lang ito, okay? Dapat nyo isipin na lahat na ginagamit natin dito sa video na stocks hindi isang recommendation. Okay? Ginagamit natin siya as educational material para maging isang example. Okay? Kung gusto nyong matuto kung paano mag-invest, marami pa kasing kailangan nyong matutunan magamit na formula para makapag-decide kayo. Kung gusto nyong matuto, meron doon sa website na howtoinvestforbeginners.com. Pero as of now, yung ginagamit natin dito sa video, example lang siya para makapag-explain. Okay? So, huwag nyong isipin na stock recommendation siya. Okay? Huwag nyo akong sisihin kung binili nyo to
mali yung hindi nyo ina-expect yung nangyari, okay? So, yan lang po muna tayo ngayon. And this is Wayne, and thanks for watching.